Kath din, totoong may singsing. Ate ni Kath may post na rin. Si Alden ba magiging host sa Miss Universe mga kasembreros? Yan at marami pang items sa vlog nito. Maraming items mga kasembreros, no? Yung pinost dito. Especially si Alden may post sa kanyang Instagram account mga kasembreros. Unahin ko itong host si Alden sa Miss Universe mga kasembreros. Pinost kasi ito ni Alden sa kanyang Instagram, bago lang, no? Mga kasembreros. Ito ay post ni Makoyski o ni Makoy mga kasembreros, no, originally. Tapos shinare ni Alden itong kanilang picture nga sa pagiging host ng Miss Universe Philippines 2023 mga kasembreros. So kasama nito si Yan Lim mga kasembreros, na napakagaling din sa hosting mga kasembreros. So ito po ay somehow throwback, no, mga kasembreros. Hindi na pwedeng maging host si Alden ng Miss Universe Miss Universe Philippines 2026 kasi nga ay ngayon yata ang coronation, di ba? Coronation night May 2 mga kasembreros sa 2026. Ako po ay nag-voice over ng alas 4 ng hapon May 2, 2026 mga kasembreros. So dito ay kasama ni si Yan Lim si Alden, tapos parang naka white long sleeve na panloob pa lang si Alden dito mga kasembreros, no, nagbibihis. So this was their 2023 na hosting moment nga, no, ni paring si Yan Lim mga kasembreros. So yon talagang parang na-reminisce lang mga kasembreros, or na-recall ni Alden at saka ni si Yan Lim mga kasembreros yung kanilang pagiging host as Miss Universe Philippines host mga kasembreros. Sabi niya, thank you si Yan Alden for doing a great job as hosts of MUPH 2023. So MUPH 2023 was unforgettable for me. Ang daming nangyari. Hello Alden Richards at si Yan Lim. So tapos na-repost ni Alden niya sa kanyang Instagram ngayon lang mga kasembreros, no, ngayong araw. So si Makoy yata yung isa sa mga organizers, no, ng Miss Universe Philippines mga kasembreros. So kung kaya na-recall din niya ito. Tapos another post ni Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram account, itong picture nila. Actually marami siyang pinost no, pero yung isang ito ay picture na magkakasama, of course, ang mga kasamahan nila sa Love Siargao mga kasembreros. Part of the cast and crew have landed. So ito yung time na pagdating nila, no, sa Siargao mga kasembreros. So late lang yung pag-post ni Alden sa kanyang Instagram account, of course. No, andito si Laysam, si Gab Lagman, si Big Bad Bawang tapos si Kaylin, si sino ba yung isa dito? Si Gab Lagman. Hindi naman to si Hill Pirva, di ba? So, pero part na yata niya mga kasus, part na, of course, ng kanilang part ng kanilang cast and crew ng Love Siargao. Tapos may isa pang picture dito na shinare si Alden sa kanyang Instagram. Kasama niya yata rito yung parang nasa naman ito, parang yung mga sa ibang anggulo naman ito mga kasembreros pala, no, ng Love Siargao 2012. So ito yung parang unang landing nila ito sa Love Siargao or sa Siargao mismo mga kasembreros. So ito yung parang maroon, no, dark maroon si Alden kasama ang sina Nadine at iba pang cast, kay Lynn Alcantara mga kasembreros. Tapos may post si Alden dito sa kanyang Instagram na sobrang lalim, no, mga kasembreros, about kay Lord, no, parang nag-remind siya phenomenal box office cinema king na God wants you to read this prayer but 99% will skip it, no, yung mga parang may panalangin siya dito na shinare sa Instagram niya mga kasembreros. So parang tatlong prayers ito na sunod-sunod nga, no, na pinost ni Alden mga kasembreros. Sabi niya, never start your morning without saying these three things to God. The last will change the way you walk into your day. So yung number one dito
God wants you to, tapos sabi niya, Dear Heavenly Father, today I woke up and just want to say thank you. Thank you for my family, for the lessons you've taught me, and for the opportunities you've given me. Thank you for the gift of life and for walking with me through every high and every low. Tapos yun yung una. Pangalawa naman, Lord, sometimes I worry too much about failure, the unknown, and what comes next. But you remind me that I am never alone. Your timing is perfect, even when I don't know what the future holds. I trust that you are in control and that your plans for me are good. So yun siya mga kasambreros, no? Tapos yung number 3 naman, pangatlo, God, I surrender my plans, my worries, and my doubts to you. I know you will never give me more than I can bear, because where my strength ends, yours begins. My Lord, I promise to share this prayer with at least one person. In the name of Jesus, put amen to disappoint the enemy. So yun siya mga kasambreros, no? Talagang nakakapagmuni-muni, no, si Alden mga kasambreros, at saka kasi maganda yung ambience talaga, no, as I've been saying mga kasambreros. Tapos maraming behind the scenes, pasasalamat tayo, no. Maraming behind the scenes dito mga kasambreros na shinare at pinost ng mga andoon sa, ang tawag pala dun sa lugar na kung saan parang nagtatampisaw si na Alden, doon sa may parang nakaupo sila or nakaupo siya, tapos nandun si Nadine mga kasambreros. Dapa, no, parang dapa siya, dapa port mga kasambreros. So ano pala siya, parang pier na kung saan ay unang dumating si Nadine, tapos may mga ano siya, no, may mga dito may mga kasama, parang naka-orange or peach mga kasambreros yung suot dito ni Nads, no? Tapos yun, tapos kunwari andun na agad si Alden, nakaupo lang, tapos parang may inaantay mga kasambreros. So dapa port, so parang ano siya, no, doon yung pier or landingan or dumadating yung mga ano, yung mga barko, yung mga tao, daungan, ayun, daungan pala ng barko mga kasambreros. So yun, tapos may isang eksena dito na si Alden nakaupo, naka-white, tapos si Nadine naman ay parang lumapit sa kanya or parang nagtinginan sila ng saglit, tapos ayun, lumapit din si Nadine, and then umupo rin si Nads mga kasambreros sa tabi ni Soiti or ni Jao mga kasambreros. So tapos kunwari siguro usap-usap, no, and so on mga kasambreros. So ang galing na ang galing. Tapos ito ngayon ko lang siya na mga kasambreros, ngayon ko lang siya na kita itong ang kulit moment ni Alden mga kasambreros dun sa may sa airport sila, sa aeroplano, tapos nagkita sila ni Big Bad Bawang mga kasambreros. So hindi ko pa alam kung ano ang pangalan nito mga kasambreros, no. Yung kanyang pangalan kasi sa Instagram ay Big Bad Bawang. So yun siya mga kasambreros, no. So dito ay parang strong, no. Ang ang kulit mga kasambreros. Play ko to mamaya, no. Sabi niya, Love Siargao with the one and only RJ Fulkerson. Sabing ganon ni Big Bad Bawang mga kasambreros. Yeah, sabi niya, I'm so excited. So we're gonna make something beautiful out of this. Right, what we're doing right now, sabi ganon ni it's the best show because we have Alden Richards, Love Siargao, sabi ganon. Sabi ganon ni Big Bad Bawang mga kasambreros. So sabi niya, tapos may may parang pag-uusap mga sa loob ng aeroplano sa taas, no, habang nasa taas ng aeroplano mga kasambreros. So yun. Ang kulit ng dalawang to mga kasambreros. So mamaya i-play ko ito para mapakinggan niyo mga kasambreros, no. Tapos may isa dito na nagpa-picture ang parang mga server, no, doon sa pagkain or parang doon sa accommodation area na tumanggap kina Alden mga kasambreros sa Siargao nga nung pagdating at pagsampa ni na Alden doon mga kasambreros. So apat ito na girls, no, na servers mga kasambreros doon sa kainan or sa restaurant mga kasambreros. So yun,
Sobrang puti ni Alden dito, oh. Ito yung time nga na unang sampan nila, naka dark maroon si Soypi, mga kasembreros. So yun po, no. Tapos may isa rito na behind the scene din ito, mga kasembreros, no. Pinost ito ng isang random fan na andoon po sa area ng kanilang pinagsushootingan nga, mga kasembreros. So ito yung time yata na parang naka-white, no, si Alden dito, mga kasembreros. And then yun, tapos parang konti nagsasalita si Kuya na shout out guys, nag-shooting diri si Alden, si Idol, mga kasembreros. So yun, Bisaya. Ito yung sa time na sa burger pala, mga kasembreros, no, or sa burgeran. So ang daming ang daming kumukuha ng video at pictures, of course, kaya Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Tapos marami rin ang nag-post nung time na ito. Sobrang kulit ito, mga kasembreros, kasi yung parang mga local residents doon parang hindi magkano dumayaw si ate nung dumating si Alden. Sabi, picture ko, parang gano'n. Tapos sa Bisaya lang sila, mga kasembreros. So yun, parang sobrang excited ni ate nung dumating si Alden, mga sabi niya, gwapo, sabi gano'n na video, mga kasembreros, no. Ay kagwapo, sabi niya. Grabe yung kilig ni ate, mga kasembreros. So ito yung may ni-share na akong pictures kanina dun sa isa kong vlog nung nauna. Tapos ito na yung video mismo, mga kasembreros. So of course, pagdating ni Alden, yung naka light green o parang aquamarine, mga kasembreros, yung kanyang kulay ng damit, no. Tapos may mga random photos dito na mas malinaw, mga kasembreros. So parang simpleng kainan din siya doon sa may sa may Siargao, mga kasembreros, na pinuntahan ni na Phenomenal Box Office Cinema King, na kung saan nagpipicture nga yung mga local residents doon, mga kasembreros. Ito po ay mga fans din, of course, ni Alden. So pati mga bata dito or mga kids ay nagpasama na rin, nagpa-picture na. Kaya Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos kainan time, of course, no, andito sila Laysam. So yun, may mga crabs, hindi talaga mawawala dito yung crabs, mga kasembreros. So yun po. Tapos may isang video dito na parang sa kabilang table yata yung dito yung kumukuha ng video, mga kasembreros. Tapos si Alden parang naispatan niya, no, ito parang sa kabilang table siya, tapos si Alden naman sa kabilang table, pero the same area ito, mga kasembreros. Yun, naispatan niya si Phenomenal Box Office Cinema King na kumakain, no. Talaga hindi hiniwalayan ng ng camera itong si Alden, mga kasembreros. So parang naispatan na siya, no, pero parang hindi nakatingin si Alden sa camera, mga kasembreros, kasi busy siya sa nakausap siguro si Laysam dito sa kanilang table mismo, mga kasembreros. So yun, sobrang kulit lang at sobrang cute, mga kasembreros. So yun po, mamaya pa-play ko ito, pati yung kakulitan ni ate dito sa nung pagdating ni Alden, mga kasembreros, doon sa may local residents nga, no, na sobrang kulit ni ate, mga kasembreros. So yun po, mapapakinggan niyo yung kanilang kakulitan. Tapos major item natin, yung kapatid ni Kath, mga kasembreros, no, may post na rin siya. Pero ito po ay about Kenalixin, mga kasembreros, no. Parang siya, nagpasalamat siya, mga kasembreros. Post ito ni Ramos Pau. Parang may namatay, no? Parang ganito yung dito, mga kasembreros. Parang siya thank you sa Yawata family. Parang hindi ko lang kung baka parang may namatay ito, mga kasembreros. So hindi ko lang sure kung may namatay ba sa family ni Kath, no, kasi
nagpasalamat yung ate niya eh. Tapos parang yung mga flowers dito ay parang mga flowers ng pampatay mga kasembreros. Andito si Mama Min, si Tin, si Kay of course, mga kasembreros si Alexine, and then si Baby Kiona, hawak-hawak na isang key daw din mga kasembreros, no? Hindi ko lang din alam kung sana makapag-interview or magpa-interview si Mama Min. Parang recently, kasi diba nung nakaraan, parang bumisita sa sementeryo hindi ko alam wala akong full na information. Parang yun yung nababasa kong kwento dito. Pwede rin naman na baka sa side lang ng husband ni Kay mga kasembreros, o ni Tin pala, ni Tin na mama ni Alexine mga kasembreros, no? Baka yun lang, no? Baka sa side ng papa or sa side ng husband ni Tin mga kasembreros yung namatayan. Tapos yun, bumisita yung mga classmates at saka parents ng mga kaklase ni Lexine mga kasembreros, kung kaya nagpasalamat si Tin mga kasembreros doon sa mga nagbigay ng flowers or parang nagpakita ng simpatsya doon sa namatayan. So yun yung naisip ko pero kung meron pa kayong information ay appreciate ko po yun mga kasembreros. Tapos sige, major item natin, Kath din bang totoong may sing-sing, no? Or may ring mga kasembreros? Pinost ito ni Arlinda Cabog, if I'm not mistaken, no, mga kasembreros. Tapos yung sing-sing nga, Kath din forever, sabi forever love Kath and Alden. Tapos nagpasalamat siya dito ng kanyang parang followersary, no? Sa kanyang followers. Si Arlinda Cabog 12 hours ago mga kasembreros. Tapos yung sing-sing na ito ay 171 reactions no? So marami rin siya mga kasembreros. Yung sing-sing, yung kay Kath yata dito yung yung parang yung brooch nga mga kasembreros, no, parang eagle or parang ibon na sing-sing mga kasembreros. Tapos may black and kasi, no, yung nakalagay dito mga kasembreros. Si Arlinda Cabog ay solid din po, no, na Kath Dinatic mga kasembreros. So kung kaya sabi ko pero medyo throwback ito mga kasembreros na kanila pong na pinost ni Arlinda Cabog mga kasembreros. So talagang marami na rin nagbago, no, mga kasembreros. Talagang iba talaga yung sweetness, yung closeness ng Kath din during promo ng Hello Love Again and after or before and after ng Hello Love Again na taping or shooting nila mga kasembreros sa Calgary, Canada. So pero yun, no, as is tayo, hanggat walang umaamin at is official na umaamin mga kasembreros ay nandun pa rin yung ating konting liwanag sa Kath din mga kasembreros. So sa mga gusto lang sa mga ayaw po ay hindi namin kayo pipilitin. Tapos babalikan ko pala yung Gala restaurant pala, no, or Gala restaurant yung pinuntahan na ito ni Alden, yung naka light green siya, no, mga kasembreros. Grabing daming likes. So 22 hours ago 223 reactions yung nakalagay mga kasembreros. Tapos pinost pala ito ni John Ram Ozado Triv mga kasembreros, no, hindi ko mabasa. So yun siya, si John Ram, parang siya, John Mar, parang biniliktad niya kasi yung mga pangalan or apelido niya mga kasembreros. Yung mga letra ay biniliktad niya, no. Kung kaya hindi ko gaano mabasa. Pero John Mar or John Ram, something like that siguro itong mga kasembreros, yung kanyang gustong sabihin dito. Yun po. Tapos next item natin, ang cute dito ni Alden mga kasembreros. Mahilig siya sa puti, no, white t-shirts, no, white shoes. So nag-ano siya dito, parang nag-live. Tapos pinakita niya yung kanyang mga damit at ang kanyang cap, parang laman ng kanyang drawer or something mga kasembreros. So parang
may isang follower kasi dito na habang nag-live siya sa, hindi ko alam, sa TikTok yata ito, sa Facebook. Parang gusto niya tingnan yung puting t-shirts mga kasembreros dito sa kanyang sa kanyang sa kanyang drawer. Tapos may mga white shirts sa ilalim, may mga hindi pa nabuksan mga kasembreros. So yan, pero this was April 30, 2020. Na-recall lang niya noong April 20, 2026 mga kasembreros. So may Bible siya dito, sabi niya, syempre natin pwedeng kalimutan si Lord, no, mga kasembreros. Tapos pinakita niya rin yung Iron Man, nakalimutan niya ng bigay sa kanya. Pero pasalamat siya sa maskara ng Iron Man sa Baguio mga kasembreros. So thank you sir, no, kahit nakalimutan niya na mga kasembreros. So sabi, medyo maraming white shirt. Tapos sa end of video ay nag-zoom pala sila dito mga kasembreros. Nina Bossing Vic, nina Wally, nina Paolo Balite. Tapos ang kulit niya dito, sabi ni Vic Soto, ikaw ba nagpapalit ka ba ng t-shirt? Sabi nga gano'n. Kasi parating puti daw yung suot ni Alden mga kasembreros. So sabi ni Paolo, kaya siguro maraming stock, no? Ganun niya, sabi ni Paolo. Siyan siya mga kasembreros. Sobrang kulit nila dito. So mamaya play ko ito. Mahilig pala talaga sa white shirt na itong si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So yun po, no, kahilig-hilig naman kasi talaga ang suot mga kasus, or dito kung ano yung gustong suotin, no, kung ano ang gustong tripping ng isang tao mga kasembreros. May mahilig sa blue, pero ngayon blue na, di ba? This was 2020, so 6 years ago pa itong video na ito mga kasembreros. Na-recall lang po ng admin noong April 30, no, kasi nga ay katapusan. Tapos last videos natin, may mga random videos din dito yung ibang fans na kinuhaan dun sa Love Siargao. Pero si Colin Garcia, no, yung kanilang naspatan dito sa behind the scenes mga kasembreros. Tapos parang in-instructionan siya ng staff ng Love Siargao mga kasembreros. So eksena ito ni ni Colin Garcia Crawford mga kasembreros. So yun, parang yun, nasa behind the scene nga mga kasembreros, no, na parang nasa palengke siya ng Siargao mga kasembreros. So mas close up kasi, no, at saka mas malapit ito mga kasembreros. Yung kina Alden parang hindi gaanong close up kasi nga malapit sa kanilang camera. Pero ito ay pwedeng lapitan, no, sina Colin mga kasembreros na mga random people doon mga kasembreros. So meron pang isa dito kuha si Colin Garcia. Sabi dito ng nag-comment or caption niya ay nagrabe siya, gwapahi, ilong padaan taas. So parang sabi niya, grabe, sobrang ganda, ilong pa lang sobrang tangos, no? Sabi dito niya kay Colin Garcia mga kasembreros. So mamaya ay papahinggan natin ito or piplay ko mga kasembreros kung gusto nyong ipi-play mga kasembreros or gusto nyong pakinggan. Alright, so yun lang actually sa ating countdown items. So ipi-play ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan, and then pakinggan din po natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpahalang araw po sa bawat isa. Off to Siargao with the RJ Focuson. Ready? Yeah! Hello, I'm so excited! Seriously, we're gonna make something very beautiful out of this thing that we're doing right now. So let's go, guys. Join us. Yes. It's the best show because we have Alden Richards. No, Love Siargao. What is G? No. Wow. One of the biggest. Alden, what are we looking at now? One of the biggest mangrove sanctuary in the world. Wow. You can only find it here. That's why we love Ang white shirt mo, Kuya Alden, sabi ni Hazel Ann.
Oh, W8. Pakita ko sa inyo. White shirts. Yan. Ganyang karaming white shirts. Meron pang hindi nabuksan. Tapos may white shirts din sa ilalim. Comfy clothes ko kasi talaga yung white shirt eh. Ito pala. I read this every day. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Lord. To keep our sanity. Yan ang aking Iron Man mask. It was a gift from me, for me. Nakalimutan ko na kung sinong nagbigay, pero thank you, sir, kung sino ka man. Kung if I may recall it right, taga Baguio to si sir na nagbigay sa akin ng maskara ni Iron Man. Oo, medyo marami yung white shirt. Happy birthday, Bossing! Parang kagigising mo lang, Richard, ah. Po, medyo po. Ikaw ba, ikaw ba nagpapalit ka ba ng t-shirt? Dapat sir. Di makikita kita yan na suot mo eh. Marami ko na. Marami stock, baka marami stock. Marami stock, Kuya Pao, na buksan yung mga, nakatabi dyan na nang dati na nakuha. Ay, man. Dali natin yung girl, magpusukan ako ng picture ako. Dali nga. O, dali lang. Sabi lang. At pag hili, pasi malingit siya. Dili, kumutan dyan. Inuwi ka, gwapo. Ay, kagwapo niya. Istorya ka na. Kala siya siya niya. Dali, anay. Dali. Shoutout guys! Sa nag-shooting diri si Idol Aldin. Shoutout guys! Nandito si Aldin. Idol natin. Ayan. Nag-shooting sila ngayon. Umatitude ka na lang dito. Nandiyan si guard sa katabi niya. Tatanong mo ako kami suggestion. Wala. Ay, grabe. Yan doon, yung gamit.
Napakaganda po ng ating Word of God mga customers. Medyo may malungkot lang dito na istorya, no? Ito po ay kwento na kung saan si Lord Jesus Christ ay nagpunta sa isang city, mga customers, or malapit sa city. So nalungkot siya. Bakit kaya, no? Mababasa natin ang kwento sa Luke chapter 19, 41 hanggang 44, mga kasembreros. Babasahin ko na lang. When Jesus came near the city, he cried as he saw it. So nung nakita daw niya, ay umiyak siya. He said, "If you had only known on this great day the things that make peace, but now they are hidden from your eyes. The time is coming when those who hate you will dig earth and throw it up around you and making a wall. They will shut you in from every side. They will destroy you and your children with you. There will not be one stone another, or there will be none stone another. It is because you did not know when God visited you." So napakalalim po nito mga kasembreros, na kung saan ay sabi daw walang malay sa Diyos. So ibig sabihin po ay wala tayong parang wala tayong idea, na wala sa atin yung desisyon, wala sa atin yung parang yung final say kung kailan bibisita ang Diyos, no, kung kailan siya darating, at kung nandyan ang presensya ng Diyos, mga kasembreros. Or parang ano siya, no, parang it's also a sin, kasalanan din po mga kasus kapag naging manhid tayo sa presensya ng Diyos, no, parang wala tayong alam na nandyan pala yung Spirit ng Diyos. So kasi kapag hindi mo alam na nandyan yung Espiritu ng Diyos, na kunwari hindi mo nire-recognize, no, or hindi mo na-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, yung siya pala yung tumulong sa'yo, yung kalakasan mo, yung talino, yung talento, yung skill, yung kalakasan, mga kasembreros, and so on. So kung kung manhid ka at saka hindi mo na-appreciate at hindi ka nagpapasalamat doon, kasalanan din yun, mga kasembreros. So kung kaya it's really important na yung puso natin ay open talaga parati sa parang naging karakter natin yung mapasalamatin, mga kasembreros, sa ating buhay. We open our lips, our hearts, mga kasembreros, and of course, we do the will of God as a sort of paying back, mga kasembreros, sa kanyang kabutihan sa ating buhay. So yung oxygen na hinihinga natin, no, kung pababayaran ng Diyos yung bawat hininga natin, no, nakailang siguro kulang pa yung buhay natin at kulang pa yung ating kaperahan, mga kasembreros, para mabayaran yung kanyang kabutihan sa ating buhay, kasi nga yung life ay utang din sa kanya, mga kasembreros, na yung buhay natin ay utang din natin sa kanya, mga kasembreros. So dito ay parang nagbabala si Lord Jesus Christ, no, kasi nakita niya talagang parang yung tao na yung city na ito ay walang Diyos, no. That is parang parang magulo, very chaotic, no. Hindi na nila nakikilala ang batas, hindi na nila alam yung righteousness, and so on, mga kasembreros. So even families or children to their parents, and parents to their children. So parang wala na, no, parang wala nang ano. Kung kaya parang gusto niyang sirain or sisirain o nasira, mga kasembreros, itong city na ito. Kung parang pag wala kang malay sa Diyos, wala kang knowledge, na wala kang understanding sa Diyos, di ba, gagawin mo na ang gusto mo kasi alam mo naman, hindi mo pala alam na mali pala ito o kasalanan pala ito. So para markabahala ka na lang, mga kasembreros. So kung kaya dapat we should have a full awareness, no, dapat cognizant tayo, mga kasembreros, at understanding na kay Lord ito galing lahat, no, dapat ganito ganyan. So dapat it's also important na talagang tayo po ay nagbabasa ng Biblia, mga kasembreros, kasi doon tayo nagkakaroon pa ng marami pang knowledge, nagkakaroon pa ng marami pang understanding of who God is and kung ano yung kaya niyang gawin sa ating buhay. Okay? Kasi without faith, it is impossible to please God, mga kasembreros. So kung hindi tayo naniniwala sa Kanya, we don't believe Him, we don't trust Him, mga kasembreros, we don't know about Him, wala tayong malay sa Kanya, we're not aware of His goodness, we're not aware of His guidance, we're not aware of His wisdom na binigay sa atin, we're not aware of His compassion, of His forgiveness, and so on, mga kasembreros, ay hindi natin siya mapapasalamatan because iniisip natin na lahat ay sa sarili nating lakas at dunong nagmumula, mga kasembreros, which is definitely hindi totoo, no? So in Luke chapter 19, we find Jesus approaching Jerusalem, no? Yung city na ito, mga kasembreros, ay during the final days of His earthly ministry. So ito na yung katapusan kasi ng kanyang parang end days, na final days ng kanyang ministry dito sa lupa, tapos babalik na siya
sa langit. As he nears the city, he is overcome by the emotion begins to weep over it. The scene is set on the Mount of Olives with the city of Jerusalem spread out before Jesus and his disciples. The sun is setting, casting a warm glow over the ancient city walls and the bustling streets below. So grabe. So ito na yung time na parang nakita niya sa taas, no? Kasi nasa mountain view siya, sa Mount of Olives, mga kasembreros. So grabe yung awa niya, yung compassion, yung mercy niya, mga kasembreros, ay nangibabaw at that time. That is why he cried, for that city and the people within that place. Jesus expresses deep sorrow and compassion for the people of Jerusalem in this verse. So kagaya na mention natin, ang lalim ng kanyang awa sa mga tao sa Jerusalem. Despite their history and significance as the holy city, Jesus knows that they're headed towards a tragic fate because they have rejected Him in this message of salvation. So ni-reject, Yun yung isa sa actually hindi sa isa, Yun yung pinakamala na pwedeng gawin ng tao, yung i-reject niya yung salita ng Diyos and Jesus Christ Himself. So parang sasabi na, gusto na namin punta sa impyerno. And we don't want your gospel, we don't want your salvation. Kasi kaligtasan ito, Message of salvation ang sinishare ni Lord Jesus Christ, and yet people rejected it. So ibig sabihin, mas gusto nila mapunta sa impyerno kaysa sa mapunta sa langit. So parang yun yung gusto nilang sabihin dito. Kasi ayaw nila makinig, Ayaw nila ng kaligtasan. So therefore, kung ayaw nila maligtas, sa impyerno sila mapupunta. His tears reflect the genuine pain he feels knowing that they will face destruction and suffering. Jesus' love for all people is a reminder even when they turn away from Him. As we ponder on this moment, it prompts us to consider the consequences of rejecting the opportunity for salvation and the pain it causes our Savior. So grabe, dual ito, mga kasembreros. Hindi ibig sabihin na nireject na ng mga tao, natutuwa ng Diyos. Actually, hindi siya natutuwa kung i-reject ng tao ang gospel, yung kaligtasan or yung Holy Bible. Nasasaktan siya, kasi nga nag-offer siya ng pag-ibig, ng peace, ng abundance, ng grace, ng truth, ng mercy, ng awa, mga kasembreros, ng kapayapaan, ng kapatawaran, and so on. And yet people rejected those intangible blessings. Mas gusto nila yung materialism, and gusto nilang gawin lang yung kanilang mga gusto. Jesus weeping over Jerusalem serves as a poignant reminder of their importance of accepting Him and His message of love and redemption. So, kailangan tanggapin natin, wala namang bayad yung mga tao talagang magastos sa mga bagay na gusto nila pero hindi naman nakaka-satisfy. Pero yung in-offer ni Lord ay libre, at saka wala kang babayaran, mga kasi it's just your heart, it's just who you are, it's just who we are, mga kasemiras, reaching toward Him, talaga manalangin, magpakumbaba sa Kanya, and accepting His love and compassion and word and salvation and so on. It also challenges us to reflect on our own choices and responses to His call for us to follow Him. How do we respond to Jesus' invitation to salvation? Do we embrace His love and grace, or do we turn away like the people of Jerusalem? Let this verse inspire us to seek Him and with hearts open and choose the path of love and redemption that He offers. So yun siya. In-offer niya na parang tayo na lang yung kulang, mga kasembreros, na dapat na tumanggap nito. So talagang libre na nga, Yung kuha pa parang it's just a matter of best choice or right choice, mga kasembreros, kasi may wrong choice at may wrong decision, mga kasembreros. Consider the image of a parent witnessing their child's destructive choices, feeling the impending pain and sorrow. In a similar vein, Jesus' sorrow over Jerusalem reflects His desire for our well-being and salvation. So kagaya ng isang magulang, na nakita niya na yung anak niya ginagawa to, tapos alam na magulang na ikakasira at ikakapahamak ng anak ito. So syempre bilang magulang ay malulungkot ka, masasaktan ka, mga kasembreros. So mas lalong-lalo na po ang Diyos, sa ating buhay. So kung kaya, pag ang magulang natin ay nag-advise, ay pakinggan po natin at sundin. Just as a loving parent seeks the best for their child, Jesus yearns for us to embrace the peace and salvation He offers. So kagaya ni Lord Jesus, kagaya ng isang magulang na na-mention natin, mga kasembreros, si Lord Jesus Christ ay yung best, yung pinaka
mainam at pinakamabuti sa atin yung gusto niya mangyari sa ating buhay. Only we receive, we accept, and follow Him, mga kasembreros. Sa final thought natin, God's visitation in our lives may come in unexpected ways or through unexpected people. We must be open and receptive to His presence, even when it may challenge our own expectations or preconceived notions. So, di ba yung sabi natin ito ay parang walang malay sa Diyos, mga kasembreros. So, sabi dito, kapag kasi ang Diyos natin talagang yung visitation niya, di ba? Sabi ko kanya parang unexpected. Hindi mo inaasahan, hindi mo inaakala na si Lord na pala to, gumamit siya ng tao, gumamit siya ng circumstance, gumamit siya ng individual para tayo po ay para ma-feel natin na siya ito, no? Instrument ng Diyos, mga kasembreros, para tayo po ay ma-remind of His love, of His mercy, of His kindness, and so on. So, dapat maging receptive daw tayo, no? Dapat marunong tayo na tumanggap, mga kasembreros, ng presensya ng Diyos. We can discern His movements and receive His blessings in ways that surpass all understanding by being vigilant and prayerful. So, kailangan talagang maging mapanalangin tayo. Because, kunwari, nalangin tayo ng ganito, tapos, parang nafe-feel mo na, si Lord to kasi ito yung prayer item ko, ito yung prayer request ko. So, magiging aware tayo, mga kasembreros, na si Lord itong si Lord itong sumagot ng ating panalangin, mga kasembreros. So, di ba? So, parang napakadali ka. Parang nag-pray ka na, nanalangin ka na, umulan. So, pagkahapon, umulan. So, definitely, pasasalamatan mo ang Diyos sa umulan, mga kasas, because nanalangin ka, no? Nag-pray ka na umulan. So, it's God who sends rain, mga kasembreros. So, sa Kanya ang papuri at pasasalamat because nanalangin ka. So, kaya importante talaga ang panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita, mga kasembreros, sa ating buhay. It's a guide, no? It's a tool, mga kasembreros, para tayo po ay mas lalo mapalapit sa Kanya, mga kasembreros, at namnamin ang Kanyang kabutihan sa ating buhay. Alright, sinama po sa ating Word of God, ha? Napay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, malay or awareness, mga kasembreros, or appreciation or acknowledgement ng kabutihan at presensya ng Diyos or visitation ng Diyos sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love